Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Palakpakan natin ang administrasyon ni Bungit na nagpapatakboy si Romualdez. So, ayun mga kabayan, 'di ba? Naipasara, no? Impeach ang vice presidente sa lower house diyan sa Kamara. Alam niyo, napakatindi ng mga plano ng mga tulunggis na 'to. Napakalaki ng issue mga kabayan ng bansa natin. Ang inuuna nila ay pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Kasi mga kabayan, dapat ang kanilang inuuna diyan, kung talagang para sa bansa yung mga tulonggis na yan, unahin nilang imbestigahan yung nangyari sa Baykam. Pero wala mga kabayan, 'di ba? Walang nangyari na investigasyon diyan sa blankong documents ng Baykam. Pangalawa mga kabayan, yung dininig sa Supreme Court na PhilHealth. PhilHealth mga kabayan, bankrupt sabi ng COA. Kita nyo, napakalaking issue niyan mga kabayan. Saan napunta? Saan dinala ng administrasyon ni Bungit ang pera ng PhilHealth? Bakit yan ay bangkarute? Ang dami pang utang ng PhilHealth mga kabayan. Ay paano na yung mga kapuspalad na katulad natin pagka nagpa-ospital? Diba? Kita ninyo mga kabayan ha? Ganyan katindi ang mga problema ngayon sa bansa. Tapos, ang ilan sa atin mga kabayan ay bilib na bilib. No? Palakpak tayo at pabor tayo sa naging desisyon ni Villanueva na maagang i-end of session ang pagdinig diyan sa Senate. Pero hindi natin mga kabayan na iisip na yan mga kabayan ay tactics. Kasi yung mga yan, kahit suspended na mga kabayan, pwede pa rin yung mga yan mag-usap-usap at baka makatulad tayo sa nangyayari sa Congress. Nakakala natin ay wala na yung impeachment na yan. Yung pala'y tumitira pa ilalim. Nangangalap ng signature, sigarin. Diba? Dapat nga mga kabayan, yung sigarin na yan ang imbestigahan no? Dito kita ninyo, nagkaroon ng issue yan doon sa Dimbaksya, di ba? Dapat yan yung pinadadala sa sa ICC doon ikulong. Ito, mga kabayan. Diyan kasi mga kabayan sa impeachment na yan sa vice presidente natin, kaya pinasa agad, no? Or kaya pinaboran nila diyan sa Congress. Kasi mga kabayan, magkakaroon ng eleksyon. Yung mga pumirma dyan mga kabayan, kaya pang bilogin ng ulo mga kabayan. Sige, pumirma ka at mayroong 150 million o bilyon na pondo. Kaya mga kabayan, napapirma itong mga to. Ay kung yung mga kabayan ay hindi agad nila kakalapan ng perma, sa eleksyon mga kabayan, hulog sigurado yung mga kaalyado ni Bungit, kaalyado ni Romualdez na kayang takot-takutin. Sigurado yon mga kabayan, kasi ang dami ng mga Pilipino na nakikita na ang nangyayari ngayon mga kabayan sa Congress ay talagang political driven mga kabayan. Tsaka pondo, pera-pera mga kabayan ng labanan sa nangyayari, korupsyon. Kaya mga kabayan, ipinilit nila na maipasayan. Kasi kung di ba ipapasayan mga kabayan, matitinggayin sa Congress, magkakaroon ng palitan ng mga congressman sa 28th Congress mga kabayan. Hindi nila sigurado kung yung mga papasok na bagong congressman ay magiging kaalyado nila. Diba? Or makukuha na nila ng perma na papabor dyan sa impeachment. Ngayon mga kabayan, napasa na yan. Diba? Nasa Senate na. Ang ginawa ni Villanueva mga kabayan, instead na talakayin, kasi for sure mga kabayan, umaga pa lang yan, baka gabi pa nga lang mga kabayan. Meron ng usap-usapan niya na padadala namin diyan yung yung naipasa namin na impeachment, no? Kasi pasado na dito sa amin, sa inyo naman, dinigin nyo na dyan. Meron na yan mga kabayan. Kaya yung maagang suspende mga kabayan ng pagdinig dyan sa Senate ay planado na rin yan mga kabayan. Kung maalala nyo, sino yon? Si Villanueva mga kabayan. Huwag kayong pakakapiho dyan kasi isa din yan mga kabayan sa pumirma sa Baykam na blanco, diba? O ngayon, hindi yan mga kabayan didinggin dyan hanggat hindi natatapos ang eleksyon. Kasi mga kabayan, kung ngayon nila didinggin yan, madami yung mga hindi pa rin pabor dyan sa Senate, no, na mga senador diyan sa impeachment na yan sa Vice President. Kasi nga mga kabayan, malaki ang gulo na mangyayari kung yan itutuloy nila. Ngayon, ihintay nila na magkaroon ng eleksyon. Ngayon mga kabayan, nagkaroon na ng eleksyon, ipipilit nila na maipasok diyan yung mga pulpul na senador nangingiwi-ngiwi. Diba? Makikita nyo mga kabayan, ngingiwi-ngiwi ang lineup ni Bungit. Diba? Ng mga senador. Ipipilit nila na ipasok yan kahit pa magkaroon ng dayaan mga kabayan. Para natili sila dyan at makontrol nila mga kabayan ang kapangyarihan na ma-impeach mga kabayan ang vice presidente. Kaya tayo mga kabayan, kailangan is straight vote natin itong lineup ng PDP.
nasa ganon mga kabayan, hindi magtagumpay ang mga pinaplano ng mga nandyan sa Senate. Diyan sa gobyerno ni Bungit na, nako mga kabayan, sobrang kurap. Sipin ninyo mga kabayan, ang PhilHealth natin, bangkarote. Bangkarote ang PhilHealth ng Pilipinas mga kabayan. Medical insurance tapos mga kabayan, ang pera ng mga Pilipino wala na, lumipad na. Sipin niyo yung 150 million na sablay ng Comelec, kita nyo, walang nag-iimbestiga mga kabayan. Walang mananagot mga kabayan dahil dahil ito ay kaalyado ni Bungit mga kabayan. Kaya sana mga kabayan, matuto tayong magmasid sa nangyayari ngayon. Huwag tayong pauuto diyan kay Villanueva. Pansinin ninyo, bakit yan kung talagang para sa masa yung ginagawa niya, bakit siya pumirma sa Blancong Bicam, diba? Na alam niya na yan ay magiging batas at magiging budget ng bansa natin na makikinabang dapat ay mga Pilipino, diba? So totoo yung sinasabi ni Coco Pimentel na talagang meron diyang nagkabigayan diyan mga kabayan sa Senate. Nadidihado mga kabayan yung ating mga senador diyan, si Bongo, si Bato, yung mga ibang senador dyan na alam naman natin na kaalyado ng dating administrasyon. So ayun mga kabayan, panoorin nyo itong video ni Cardima na kung saan ay sinasabi nito kung bakit napapirma itong mga congressman dyan sa impeachment ng ating Vice President. So adjust muna sa inyo mga kabayan, ingat kayo at God bless. Bye bye. Meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihira ang kaso mismo. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. So sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para At i-gather. ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. 'Di ba, ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista,